sa mga ka-tech vloggers, mga subscribers, bago at saka luma, mga supporters, mga dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So balik tayo ulit, meron tayo dito isang air cooler, no? At ang problema nito ay wala na namang power. So totally dead talaga siya. Okay, so ituturo natin sa inyo kung saan ba kayo pwedeng mag-check at kung papaano nyo ba ititesto ganito kung halimbawa sira yung kanyang power supply. So simpleng ano lang to, simpleng paraan tsaka mabilis at madalian lang. Okay? So una, tingnan nyo ng maigi. Okay? Tapos ayan yung kanyang likod. Okay? Ayusin natin para makita nyo ng maayos. Tapos ito yung kanyang controller board, okay? Yung controller board niya, merong MCU dito. Ayan, yung MCU, ano? Okay, so ganito lang yung gagawin natin. Una, siyempre check muna natin kung bakit wala siyang supply, ano? So, cord, tapos yung kanyang power switch, buo, tapos yung kanyang switch, ayun, not switch, yung kanyang fuse, buo. So basic lang, no, yung gagawin natin. Pagkatapos dito na tayo magsusukat tayo ng supply. Saksak natin to. Ay makikita nyo, walang supply, hindi umiilaw yung power indicator natin. So magsusukat tayo ng, tingnan natin yung voltahe, yung AC, kung may pumapasok. Meron. Tapos dito sa kanyang filter, tingnan din natin. Ito. Meron din 309. Pagkatapos niyan, dito tayo sa output. Kung meron. Okay? So wala. Walang lumalabas. So walang lumalabas, huwag tayong dumiretso agad dito sa chips. Kailangan mo nang check natin itong mga resistor dito, kung walang open, okay, kung walang shorted na ceramic capacitor. So na-check na natin yan, walang problema. So gagawin natin, simple lang, ano, dahil alam na natin to, ano, nandito yung problema. So pwede tayong mag-order ng mga ganito kung meron. So bago kayo mag-order ng ganito, siguraduhin nyo muna kung yung MCU natin ba ay gumagana. Kasi, hindi naman madalas, minsan, kapag tumaas yung ano nito, kapag nagluloko to, tingnan nyo yung supply nyo. So, drain muna natin to, ano, para hindi tayo magulat, hindi tayo makuryente. Okay? So, gagawin lang natin, siguro manigurado muna tayo nagagana yung MCU. Paano natin i-test? Okay? Kasi yung nandito yan, no? Kung titingnan natin ng maigi. Yan siya. Yung supply niya dito, itong power supply na to, ang sinusupplyan lang dito ay itong chips na to, tsaka yung chips doon, yung MCU. Okay? So itong mga triac na nakikita natin, itong triac na nakikita natin, ito lang yung ginagamit para magsi-switch doon sa motor, low, mid, saka high. Nakadirekta yan dito. Okay? Ayan, nakadirekta. Tapos yung isang linya, ayan, makikita nyo. Okay? Ito yung isi-switch nitong chips na to. Okay? So, ang gagawin mo ngayon, i-check mo lang kung gagana ba yung MCU. Okay? So, paano gagawin natin dyan? Titingnan natin yung filter. Okay, titingnan niyo yung filter kung ilan yung working voltage. So 16. So kapag nagsi 16 volts to, madalas yung supply nito ay mababa sa 12 volts. So ano gagawin mo? Huwag ka mo nang mag-umpisa sa 9 volts. Mag-umpisa ka sa 5 volts. Okay? Pinakamababa ka mag-umpisa. O kaya titingnan mo yung supply na to, yung chips na to, kung ilan yung kanyang supply, pati yung MCU. Kasi ayan, ayan, yung kanyang positive,
papunta dito. Tapos yung kanyang negative papunta rin dito. Okay? Ayan siya oh. Tapos nakakonekta papunta din sa kabila. Ayan. Ito naman, ayan yung kanyang out. Ay yung out dito sa kanyang microcontroller papunta naman dito. Ito yung magko-command ano. Ito yung magko-command dito ka magko-command, tapos ito naman yung magtatrabaho para dito. So tingnan niyo nang maigi. Ayan, okay? So kapag chinik mo to, tsaka yung MCU, yung supply ay nasa 5 volts. Okay? 5 volts. So gagawin natin diyan, lalagyan natin siya ng 5 volts. So ganito lang yung gagawin natin ano. Tanggalin natin to saan yung mga nakakonekta. Ayan, tanggal na natin yan. Tapos itong inductor na to. Ayan o, ito yung nakakonekta papuntang positive. Papuntang negative naman yung fast recovery diode na yon. So ito, tatanggalin natin to. Okay, so ayan, natanggal na natin yung rectifier diode, yung FR. Tapos yung kanyang inductor. Okay, so natanggal na natin. Ganito na lang yung gagawin natin. Napakasimple lang, napakasimple. Para lang malaman natin kung buo ba. So pwede mo namang hindi mo natanggalin ano, pero mas maganda kasi diyan, tanggalin mo siya. Ito yung nakakabit diyan. Para pagka-test mo, pagka sinaksak mo to, at kapag nag-feed tayo ng ibang supply, malalaman natin kung magkakaroon ba ng output dito, papuntang motor. Okay? Kapag hindi nagkakaroon ng output dito, ito yung common, tapos ito yung kanyang speed, 1, 2, 3. Ayan. Pag wala kang nasusukat dito, kahit na nagpa-power, ibig sabihin may problema yan. Either dito yung problema, or dito. So, try natin. Okay? Okay, so ito may 5 volts tayo. Ayan yung 5 volts natin, okay? Yan. So gagawin natin, kasabay yung positive. So ito yung positive, ito naman yung negative. Ganyan lang oh. Feed lang natin siya dito. Tingnan nyo. Tingnan nyo dito. Makita nyo dito eh. Kung iilaw yan. Okay? Nagkakaroon siya ng power. So, ibig sabihin, yun lang yung problema. Kaso, meron pa tayong ibang nakita. Pagka-feed mo ng ganyan, dapat hindi iilaw yung iba. Maliban lang sa kanyang dito, ito. Yung kanyang power indicator. Yan. Okay? Tapos kapag pinihit mo to, ayusin niya natin. Okay? Pagka pinihit natin to, dapat iilaw yan. Dito, yung kanyang indicator. Tapos tingnan nyo, naka-error siya. Double E. Okay? Tapos kapag hinawakan mo to dito, nagbabaga. So kitang-kita na natin. So alam na natin na hindi lang ito yung problema, pati rin dito nadamay. Ayan siya. Okay? So at least, kung mag-order ka man o bago mo i-modify yung ano natin, yung power supply natin, at least alam mo na may problema din pala dito. Hindi yung kasi minsan nag-order tayo ng ganito, nag-modify tayo ng ganito, tapos may problema pa. Mahirap na sabihin sa customer, may problema pa pala ma'am. Mahirap. Okay, so ito lang yung gagawin nyo. Napakasimple at napakadali. So hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat. God bless at bye-bye.